I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, shoutout, February 27, 2026. But anyway, meron tayong upload videos. Siyempre, lagi tayong magre-react no? Bahagya lang. At saka, siyempre kayo, pag sa comment section, i-share nyo din yung mga, yung mga opinion nyo, yung mga thoughts nyo regarding sa mga issue to. Tulad nito, kayo guys, ano masasabi nyo kay Mike Defensor? Kasi may sinabi dito si dating Senator Trillanes. Sabi kasi ni Sinte. Alam po natin kung sino si Sinte, no? Si Senator Trillanes in short, ika nga. At alam naman po natin ito si Mike Defensor, napakaingay ito sa social media, no? Alam po natin 'yan. Palagay ko ito uhaw ito sa posisyon sa gobyerno no. So dahil dito, mga kababayan, mayroon ding binanggit si Jose Castro. Kaya bago 'yon, yung kay Jose Castro, unahin natin ito. Sabi dito kasi ni Sinte, ito basa natin para kumpleto detalyado. Kayo na po ang bahalang humusga at magkomento kung totoo ito. Siyempre para sa akin, totoo siguro yan dahil talo pa yung puwit ng manok kaya no. Grabe ang daldal nito. Sabi dito guys ng Abante, Trillanes inunuso si Defensor sa nagpakilalang ex-Marines. Goes. Parang tila yata gawain ni Mike Defensor, no? Yung gumagawa ng mga ganyang klaseng mga fake na mga testigo. Sabi dito mga kababayan, basahin po natin para kumpleto detalyado. Tuloy. Tingin ni dating Senator Sonny Trillanes, si former Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng mga nagpakilalang ex-Marines na nag-akusa sa ilang congressman na tumanggap umano ng pera mula sa kickback ni dating Representative Saldico sa flood control project. Kayo guys, anong palagay nyo? Ako, may kutob din ako. Siya ang nasa likuran. Doon kay Gutisa pa lang di ba siya ang nagpakilala kay Marcolita? Kaya, parang alam na this. Na-trace naman ito ni Mike Defensor yung isang kotse na ginamit ng mga nag-preskon ay naka-register sa kanyang pamilya. Natapos, sabi dito guys, na-trace naman itong si, na-trace namin itong si Mike Defensor, yung isang kotse na ginamit ng mga nag-preskon ay naka-registered sa kanyang pamilya. Goes. Diba guys? Tama si dating Senator Trillanes. Wow. Talaga naman Tapos meron pa kaming ibang kinukuhang leads. Ani ni Trillanes sa ulat ni Hana T sa agenda ng Bilyonaryo News Channel. Wow, may intel pala talaga ito si Sintry guys alam niya. So ibig sabihin yung mga sinakyan pala ng yung mga nagpe-preskon doon. Yan, mga ex-marino ay naka-registered pala sa kay Defensor sa kanyang pamilya. Di kayo naloka. Goes. Para kay Trillanes, isa ito sa dirty tech. Di ba? Dirty tricks para sa mistrial ng crimes against humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba guys, even si Senator Lacson nga nagdududa dito sa mga bagong pinresenta nilang ex-marino, part po ng destabilization, sabi ni Senator Lacson. Ito si Mike Defensor, style niya bulok, no? Akala niya siguro ang mga tao walang isip, statua. Hindi marunong mag-usisa. Kaya yan, mismo na si Sintry ang nagsabi, yung sasakyan na ginamit ng mga nagpapreskon naka-registered kay Defensor sa kanyang pamilya. Ay nako, talaga naman. Sa dinami rami raw kasi ng araw
Questionably, ang timing ng press con nasa bisperas din. Anya ng EDSA People Power Anniversary inisigawa. Oh, style nila yan eh. Bakit? Diba guys? Paninira kay Pangulong Marcos Jr. Alam natin yan para makuha nila ang simpatya ng taong bayan na naman. Diba? Kung part ng destabilization, syempre, kung ang taong bayan, diba, kagatin ng kanilang mga istoryahe, natural, magkakaroon ng people power. Kaso lang, ang problema dito, wala na pong maniniwala dito sa mga peking mga witness na ito, nagawang istoryahe. Bakit guys? Tingnan nyo naman. 'Di ba? May PBBM resign, may mga rally pa, kung ano pa yung mga akusa sa Pangulo, mga pulburon video, lahat na 'Di ba? Binabato sa Pangulo kasi gusto nila talaga matanggal. Yun lang ang intensyon nila diyan. Ang gusto nila ay makuha ang simpatya ng taong bayan para magkaroon ng malawakang rally, people power laban sa Pangulo. Dahil pag nangyari yun, sige, siyempre alam nyo na, 'di ba? Pag napatalsik ang Pangulo, si Sara automatic ang papalit. Ganun lang yun kasimple. 'Di ba? Simpleng analisa lang Yun lang yun ang ginagawa nila ngayon. Dirty tactics nga. 'Di ba? Pero dahil matatalino ng ating mga ibang kababayan, alam na kung ano ang nila, ang balak nila, 'di ba? Sa isang text message naman sa BNC, sinabi ni Dipensor na kailangan magpakita ng pruweba si Trillanes tungkol sa kotse naka-register daw sa kanya. 'Di ba? So abangan po natin 'yan mga kababayan kasi si Sintre hindi naman siguro basta-basta magsalita 'yan kung wala siyang ebidensya. Dahil galing din naman sa kanya, no? Naka-register sa pamilya ni Dipensor ang ang sasakyan ng mga nagpe-preskon. Samantala naghahanda na raw ngayon ng civil libel complaint si Trillanes laban kay Dipensor sa mga umano'y marino at kay Attorney Libito Baligud na naging bahagi ng preskon. Sabi ko nga, hindi po lahat ng abogado sinungaling. May mga abogado na mailan-ilan lang na sinungaling, lalo na siguro pag binayaran ng milyon-milyon. Parang ganun ang dating Pero maraming matatalinong lawyers ginagampanan nila ang kanilang mga trabaho at saka nilang profession bilang lawyers. At mayroong mga ibang abogado na BO-BO. Bakit? Kasi nadadala sa pera 'Di ba? Mayroong ganun Tuloy sa naturang preskon, inakusahan din si Trillanes ng panunuhol umano sa International Criminal Court, which is ang ICC, at ang pera ay galing umano kay Ko na pinasinungalingan na nang una. Biro nyo yan. Grabe. Pati mo. Matatawa ka talaga dito guys sa mga akusa nila. Ewan ko ba, ang galing nila gumagawa ng istorya Abogado kaya ang nasa likuran yan? Matatawa ka. Oh my goodness. Inakusahan si Sintre na nanunuhol daw sa international. Pati ba naman ang ICC dinamay? Sinuhulan mo ba? Di kayo naloka. Ano bang ang pruweba nila? Sige nga. May pruweba sila, may ebidensya kung totoo yan, yung mga akusa nila. Hindi sila magpapakita ng pruweba kasi nga gawang istorya yan. Hindi na po tayo siguro pinanganak kahapon para hindi alam itong mga style nila, 'di ba? Itong allegation nila, ang layunin nito ay para dungisin yung integrity ng ICC proceedings na nangyari ngayon sa Dahig. Yun ang layunin nila para magkaroon ng duda sa proceeding. Giit ni Trillanes. Well, I think isa na rin siguro yan. Pero tandaan po natin, iba ang court doon, iba rito sa atin mga kababayan. Tingnan mo ang proceedings nila, 'di ba? Ang ibig sabihin yung paano sila mag-hearing yung trial, free trials diyan ngayon na nangyayari. Napaka-stricto yung oras. Kailangan kailangan sumunod ka talaga. Iba doon, iba dito sa atin, wag yung ikumpara. Nako, kayo naman 'di ba? Yan ang hirap Grabe talaga itong mga salot sa lipunan. Galing talaga ng gumawa ng mga istorya Ay nako, ewan ko ba, bakit na-attempt nilang ganun, kumbaga ang lakas loob nila.
Hindi raw muna magbibigay ng pangalan si Trillanes, pero anya tingin niya ay may nagpundo ng nasabing preskon. Tampok ang mga umano'y ex-marino. Ay, naka. Matindi to, guys. Sino kaya nagpupundo? Oh, malalaman po natin yan pag ibibunyag ni Sinti ang sino ang nasa likuran. Sagot naman ni Defensor sa nakaabang cyber libel complaints, hindi naman daw siya ang nagsiwalat ng mga impormasyon sa presscon at maganda rayan kung haharap sa investigasyon ang mga umanay dating marino para magkalinawan. Pero handa rin daw si Defensor na humarap sakaling imbitahin siya sa isang Senate investigation. Alam mo, galing talaga magsalita ito si Defensor. Pero maraming mga palyadong mga sinasabi doon, guys. Kasi parang wala talagang tiwala dito sa taong ito. Ito, plastic yan eh. No, totoo yan. Mag-abogado yan, di ba? Sabi nga sa inyo eh. Di ba? Grabe itong taong to. So, I hope, no? I hope talagang mabigyan talaga ng action or investigation itong mga ex-marino na ito. 'Di ba? Sana may mga magagaling na abogado para ma-cross-examine kung talagang totoo yung mga sinasabi nila, 'di ba? Ako talagang wala na akong tiwala. Bakit? Si Gutisa lang, 'di ba? Unang nagtestigo niyan, galing din kay Mike Defensor 'yan. Tapos ito na naman. Ang tanong, nasaan si Gutisa ngayon? 'Di ba? Nasaan ba siya? Yun, ba't hindi na sumipot? Inimbitahan siya ng DOJ, hindi siya sumipot. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Doon sa notaryo niya na lang peke. Di ba, guys? Nakakatawa. But anyway, di ba? So, yan, mga kababayan. Trillanes, ininguso si Defensor sa nagpakilalang ex-marine. MGOS. Natrace namin itong si Mike Defensor. Yung isang kotse na ginamit ng mga presscon ay nakaregistered sa kanyang pamilya. Tapos, meron pa kaming ibang kinukuhang leads. Naku po. Patay tayo dyan. Nako. Kaya abangan natin to, guys, ha? Sabi po ng Abante. So, dahil dito, ito po ang sinabi ni Yusek Castro. Talagang nasupalpal ito si Mike Defensor, guys. Ito. Ito yung sinabi ni Yusek Castro. Mati dito, ha? Maganda itong isiniwalat niya. I know some of you guys know this issue before. Ito, basahin po natin, okay? Sabi po ng batas, PH, Castro, binasagan si Mike Defensor. Agoy, Ador Mawanay 2.0. Alam niyo naman po, guys, no? Sabi ko, some of you know this issue. 'Di ba, sabi ko, mga iba sa atin dito nanonood, guys, alam niyo naman siguro ang tungkol dito sa issue na ito. Si Mawanay ay, sabi dito, Palace Press Officer Attorney Claire Castro described former Congressman Mike Defensor as Ador Mawanay 2.0 for allegedly attempting to falsify affidavits after claiming that 18 former members of the Philippine Marines delivered suitcase of cash to President Ferdinand R. Marcos Jr. Ador Mawanay, a controversial police civilian agent, previously made seriously allegations against Senator Ping Lacson in 2001, which he later retracted. MGOS. Mike Defensor, the no wonder boy, marami sa kanyang mga talumpati ang nanghihikayat sa ating mga babayan na tanggalin sa pwesto ang ating Pangulo. Alam na natin ang motibo. Yes, 'di ba? Ayan Mike Defensor again, Ador Mawanay 2.0, kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit umano sa kanya na gumawa ng piking salaysay. Mike Defensor, the known wonder boy. Naloko na. Si Mawanay kasi, guys, isa siya sa nagtestigo laban sa kay Senator Lacson noong 2001, di ba? At ang nasa likuran niyan is ayan,
Si Mike Defensor. Tapos ito na naman, naulit na. Yun si Mawanay, peke yun. Ha? Peking-peke. Gusto na lang idiin si Senator Lacson. Matindi to guys ha. Pero hindi po nagtagumpay. Ha? Ito talaga si Mike Defensor. Kilala talaga ang balat nito, no? Sa mga gumawa ng istoryahe at mga peking witness. Wow. Ayan, no? Sabi ni Jose Castro. Oh. Ha? Sa pamimilit umano'y sa kanya, gumawa ng peking salaysay. Yo! Sinong nasa likuran? Eh, di si Mike Defensor Mawan. So, yun guys, sabi nga, nagko-comment dito. Sabi dyan, hindi ibiro ang akusasyon sa isang pangulo, dapat may basihan. Tama! Agree na transparency ang sagot sa ganitong controversy. Yes! Agree na sa kanila na legal basis sa ganitong claims. Agree ako na hindi dapat ginagawang trial by publicity. Yes! Kung talagang diba guys, dapat hindi nila sa publiko, doon sa korte, doon sila magrereklamo. Diba? Kung talagang totoo yan. Para sure ball ba? Kasi kung i-publicity mo na yan, siyempre, ang mga tao, minsan, nagsasawa na no? Sa kakabintang, o paulit-ulit, di ba? Sunod-sunod ang bintang laban sa Pangulo, parang naumay sila ba? Nagsasawa sila sa mga ganyang bintang sa laban sa Pangulo, kaya hindi na sila naniniwala. Kaya lalong mapapasama ito si Sara Duterte. Oh, ayan, agree na dapat protektahan ang credibility ng gobyerno. Alam nyo guys, no, kung ako sa kanila, huwag na silang kung ano-anong, alam nyo no, sa totoo lang, imbis tumulong sila. Pero ibang ginagawa nila, sinisiraan nila talaga ang Marcos administration, ewan ko ba. Ay, pang self-interest lang yan eh. 'Di ba? Gusto nila talaga matanggal. Kasi pag natanggal ang Pangulo, si Sara ang uupo. Bakit? Pag si Sara ang uupo, siyempre maraming makikinabang. Isa na dyan siguro si Mawanay. 'Di ba? Agree na hindi dapat ginagawang circus ang politika. Itong mga siraulo na ito. Alam naman po natin ang Marcos administration, napakatino yan. Hindi naman paalaway yung Pangulo, hindi naman siya nagmumura. Mabait na tao, puro tulong lang sa kapwa Pilipino ang ginagawa niya. Agree na kailangan marinig ang side ng administrasyon. Hindi na kailangan marinig ang side ng administrasyon kasi wala naman silang ginagawa na masama or nagnakaw ng pera. Diba? Ayan na nga, sa House Committee on Justice. Diba nyo napanood yun? Ha? Obvious na obvious ba? Ang bintang sa Pangulo? Oh, lahat yun, puro istoryahe, puro insufficient. Oh, 'di ba? Na sinasabi, lack of evidence kasi. Lack of evidence kaya walang kwenta. Kaya dinismiss na lang ng House Plenary yung impeachment laban sa Pangulo. Walang kwenta O, saan yung nyo? Saan yung ebidensya nyo, aber? Wala. Ay nako. Kung totoo man, proseso ang dapat sundin, hindi press conference. Yun dapat, 'di ba? O, doon sa korte, sa ombudsman. Kung seryoso ang claim, dapat may solid proof, hindi puro salita. Yun. Good na may official response para hindi speculation lang. Kaya nga guys, napakahalaga yung mga upload natin kasi para ma-inform yung taong bayan na itong mga tao na ito, ang galing-galing lang talaga gumawa ng istorya para lang sirain ng Pangulo. Di ba yun lang naman talaga intention nila? Pabagsigin si PBBM? Saan ka makakita napakagaling na Pangulo? Ang dami niyang magandang nagawa. Tapos pabagsakin mo? Tapos gusto mo iupo yung isang tao na wala lang ginawa kundi puro paninira? Wala naman achievement? 'Di ba? Walang nagawa sa bayan. Kundi lang sirain ng administration. 'Di ba? Tapos gusto niyang patayin ng Pangulo. Ay nako, ewan ko na lang guys. So yun mga kababayan, anong palagay nyo? At alam nyo kung anong story ni Mawanay. Ang nasa likuran niyan, si Mike Defensor. Peking witness. Kaya ito, naulit na naman. Diba? So yun guys, ang aking pinaka-latest update. See you again on my next upload. Bye ng babus. God bless Philippines. Bye everyone. Follow me and likes guys. Bye everyone. Bye guys.